Sa videong ito, papalitan natin ng adjustable brake lever yung ating mga motor, ano yung mga advantage ng mga ganitong klaseng lever, at kung paano mag-DIY ng paglalagay nito. Yung karaniwang problema kasi sa mga stock na brake lever, especially dito sa left handle ng Honda Click, is maalog siya at kung hindi naman ay sobrang lalim. Actually may video na tayo dito kung paano ayusin yung malalim na brake lever sa pamamagitan ng paggalaw or pagpihit ng mga tornilyo dito, pero minsan nakokompromiso or nagagalaw din yung front brake natin. Kaya naman napag-decidean ko na palitan siya ng ating adjustable brake lever. Actually nakaka-ride yung brake lever, ililipat lang natin dito kay Scarlett. So basically kaya siya tinawag na adjustable brake lever is dahil na-adjust yung kanyang lever sa gusto nating lapit dito sa handlebar. So halimbawa 1 lang, ibig sabihin mas malapit siya sa brake lever. Habang dinadagdagan natin or pinipihit natin tong adjustan is lumalayo itong ating mga brake lever. So perfect na perfect ito para matansya natin kung gaano kalayo yung brake lever na gusto natin. About naman sa pagiging maalog, mas maalog po itong adjustable, makikita nyo, kaysa dito sa stock. Pero may paraan po tayo para maging stable po yan. So mamaya pag nilipat natin doon, ituturo ko yung technique para maging stable siya at hindi na maging magalaw na hindi natin magagawa dito sa stock. Yung right lever, wala naman tayong problema dyan dahil hindi naman siya maalog, pati naman dito sa stock, di naman siya maalog. So bago natin tanggalin or palitan itong stock brake lever, sukatin muna natin yung spacing niya dito para makumpara natin sa isang lever. So ito yung sagad na pihit na kaya nung akin, kung makikita nyo, 2 cm. So mamaya kumpara natin. Itong sa right, di na natin susukatin dahil no problem talaga tayo dyan. So kung i-DIY nyo to, super basic lang naman. Gamit lang kayo ng 8mm socket wrench dito, tapos Phillips pampigil dito sa taas. Tapos, mahuhugot na natin yan pag natanggal na yung mga tornilyo. So, dito naman sa right lever, gamit lang tayo ng 10mm socket wrench para dito sa tornilyo na yan. Tapos, gamitan nyo lang ng Phillips ito. So, tanggalin nyo rin itong parang may spring na to or yung kalakwit nya. So, maya-maya ibabalik natin yan. Then, matatanggal na natin itong lever. Kung medyo marumi, linisin nyo lang para matanggal yung mga alikabok. So, ito na yung lever na ilalagay natin. So, kung gusto nyo ng ganitong brake lever, ilalagay ko yung link sa baba. Itong mismong lever na to. Pwede naman kayo makabili ng ibang adjustable pero baka hindi sumwak. So, ito, specialized talaga siya for click. Kaya kung makikita nyo, may tatak pa siya. Click at hindi siya agad-agad nabubura. Also, sa quality guys, CNC aluminum alloy siya. Ibig sabihin, hindi siya sobrang bigat pero sobrang tibay niya. Ganun yung material nito. So, hindi katulad ng stock natin katagalan at kapag tumama at bumagsak, nagbabakbak siya dahil pintura lang yung nandito sa ating stock. Hindi katulad nito, kapag nagasgas yung ating adjustable is ganun pa rin siya kasi yung composition niya is purong-purong alloy. Also, mas maporma at mas maangas yung dating niya kaysa dito sa stock. Actually, may nabibili tayo nito na iba't ibang kulay at minsan kapares pa nitong brake grip natin or yung handle grip natin, I mean. So, pwede nyo siyang bilhin ng lever lang, pwede yung handle grip lang or yung set. Basta ilalagay ko yung link dito sa description. Pindutin nyo yung more dito sa ilalim ng title. So, unahin natin yung nandito sa right handle grip. So, kunin natin yung tornilyo kasama yung parang lock nya o parang spring yan. So, pasok natin muna dito sa pagitan yung ating brake lever. So, swak naman yan. Then, pasok natin to. Itong bolt natin. Then, ipasok natin yung mahabang part ng parang alambre dito sa butas. Yan. Then, kutin natin to. Tapos, make sure lang natin na bago bumaon itong bolt, itong part na to nung kabila ng parang alambre is mapupunta dito sa kabila. So, yun, nandito siya. Then, dun natin itodong higpitan itong bolt. Tapos, lagay lang natin tong 10mm na bolt sa ilalim. So, yan, nakabit na natin. So, kung makikita nyo, adjust natin. 1, medyo mababa. So, yung 6 nya, ayan, yung 6 nya, halos same lang na sa stock, yung kapit nya. So, para sa akin, mas okay siyang pihitin kaysa sa stock natin. So, proceed tayo sa left handle lever. Take note lang na yung gagamitin nating mga tornilyo is yung sa stock kasi baka walang tornilyo kapag bumili kayo ng lever na to. So, stock tayo.
So sa paglagay nito, ipasok nyo lang itong part na to dito, then itong butas dito sa pagitan. So, magse-swak naman yan. Hindi naman kayo maliligaw dyan. Then, bago natin siya ilak, kung maalala nyo, may binanggit tayo sa simula ng video natin na mas maalog yung ating adjustable brake lever kaysa dito sa stock natin. Pero, mas mareremedyohan natin itong sa adjustable kaysa dito sa stock. Kung ikukumpara kasi natin yung spacing niya dito kung saan siya umuuga, hindi tayo makakapaglagay ng washer dito sa stock kasi maliit lang yung space. Wherein dito sa adjustable brake lever natin, mas malaki yung awang niya dito or yung part na may space, kaya naman pwede tayo maglagay ng washer dito. So bago natin ilagay yung mga tornilyo natin dito sa ating brake lever, maglalagay tayo ng spacer or pangsiksik. Ito mga washer na 5mm. So pwede yung itim, pwede itong parang silver. So sa size niya, nagre-range lang siya ng 5mm yung butas na to. Then 1mm yung kapal ng washer na to. So kapag bibili kayo, sabihin nyo 5mm na washer. So mas maganda black para hindi siya halata. So ngayon, ilalagay natin siya sa part na to. So dapat sumiksik yan dito sa butas na to at sumwak siya dito. So kapag nilagay natin yan, tinry ko na kanina, ayan kung makikita nyo, swak siya na ipasok natin. Tapos take note lang na magkaiba yung size ng dalawang bolt natin. So yung mahaba, dito siya sa part ng itaas. So medyo isiksik nyo para yung washer magsentro din at pumasok itong tornilyo. So sipatin nyo lang yung butas. Then kapag lumubog yan, mag-i-swak na yan. So yan, ihigpitan lang natin. Then ilagay din natin tong isang bolt. So dapat sumuwak din siya dito sa butas na yan. Then shoot lang natin, then higpitan. Tapos lagay na rin natin yung dalawang nut niya sa baba na 8mm. At kung makikita nyo, wala na yung uga niya, super konti na lang, halos same na lang dito. So yan yung kagandahan ng ating adjustable brake lever. So kumpara dito, hindi natin siya mareremedyohan dahil hindi papasok yung washer dito. Pero kung gusto niya talagang remedyohan yung stock nyo, pwede nyong pudpurin yung part na to or i-grinder at tapyasan para may pumasok na washer dyan at para hindi na rin umaalog yung inyong mga stock. Kung gusto nyong solusyonan yung sa stock nyo yung pag-alog. Pero dito, okay goods tayo. Makikita nyo, super ganda. Hindi na yan mauga at hindi maingay kapag nagmamaneho tayo. Also, pwede pa rin natin gamitin yung mga brake lock dito. Ayan, kung makikita nyo, gumagana. So para mag-gets nyo rin kung paano gumagana itong adjustable brake lever natin, kung makikita nyo may ipin yan sa ilalim. The more na mas inuusog natin to, may guide naman tayo dyan from 1 to 6. Yung 1 yung may pinakamaliit na ipin, yung 6 yung may pinakamalaking ipin. The more na mas ina-adjust natin or pinapapunta natin sa malaking ipin, the more na mas umuusog yung brake lever or lumalayo dito sa ating handle grip at nagkukos na magkaroon tayo ng mas malaking force or mas malaking pwersa para mapihit itong ating brake lever. So kung maalala nyo kanina, sinukat natin yung spacing dito nung sa stock at umabot siya ng 2 cm dito. Ngayon sukatin natin yung bawat ipin or adjustment nitong adjustable brake lever. So dito sa 1, sumasagad pa siya. Sa 2, ayan, medyo may space na. Sa 3, ayan, may space pa rin. Ayan, isagad na natin sa 6. So dito sa 6, mas malaki yung awang niya or yung spacing kumpara sa stock. So kung susukatin natin yung todong pihit niya, 3 cm siya kumpara dun sa stock na 2 cm. Ibig sabihin, mas malaki pa yung awang, mas mayroon pang force na natitira para pihitin pa lalo itong adjustable brake lever natin. Then yung pinakakagandahan talaga nito, pwede mo siyang i-adjust depende sa abot ng iyong kamay. So depende sa preference mo. Kung medyo maikli yung iyong kamay, so pwede ka dyan sa 1, then habang lumalayo, kung medyo malaki yung iyong kamay, ayan, pwede kang mag 6. Pero take note lang, the more na mas nilalayo natin yung brake lever dito sa handle grip, the more na mas magkakaroon tayo ng chance para mag-exert or i-push pa or i-pwersa pa yung ating mga preno. So kasi kapag malapit yan at pumihit tayo ngayon, kung todo na yan, wala nang pwersa yung ating mga preno para ipitin pa yung ating mga gulong. Ngayon kung mas malayo yan,
mas mapepersa natin yan. So the more na mas malayo, mas good siya para dito sa adjustable brake lever natin. So dito naman sa kabila, yung front brake natin, okay na sa akin yung 5. Halos same siya ng PHEV sa stock natin. Bukod sa mas pumorma at nagkaroon ng dating yung ating mga brake lever, nawala na rin yung pag-alog nito at mas na-adjust pa natin ito. Yan yung ating adjustable brake lever para sa ating Honda Click. So yun lang muna para sa video nito. The more you click, the more you know, adjustable brake lever ng ating mga Honda Click. Bye bye.